Paano kung inubos mo ang lahat ng iyong kayamanan, maibigay lang ang lahat ng kagustuhan ng babaeng iyong pinakamamahal? Ngunit nang marating na niya ang tagumpay ay siya pa ang pumatay sa iyo dahil isa siyang taksil at may kinakasamang iba. Ipinakilala ang ating bida na si Yeshao. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at bumalik sa nakaraan bago siya mamatay. Dahil nalaman na niyang taksil ang kanyang nobya, ay pababayaan na lang niya ito at uubusin na lang ang kanyang kayamanan upang maging pinakamalakas na beast tamer sa mundo. Bago kasi siya mamatay, ang virtual game na Apocalypse ay nagkatotoo at ang realidad at ang virtual game ay nagsanib at naging isa. Kasabay din nito ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng iba't ibang abilidad dahil sa kanilang class awakening at ngayon ay ipapakita niya ang kapangyarihan ng pera gamit ang kanyang Beast Tamer class. Si Yeshao ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na si Liu Ruyan dahil sa pag-merge ng reality at virtual game, ay gumastos siya ng malaking halaga upang umupa ng 10 game expert para tulungan siyang makasurvive at mag-level up. Sa tuwing may nagbebenta ng malakas na equipment, ay binibili niya ito at ibinibigay kay Ruyan kahit na maubos pa ang kanyang kayamanan. Dahil dito naging isa sa mga pinakamalakas na player si Liu Ruyan sa Dragon Country. Kalaunan ay dumating na ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang lahat ay natutuwa at excited na sa kasal nilang dalawa. Maraming babae ang naiinggit kay Liu Ruyan dahil nakatagpo siya ng mayamang lalaki na handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngunit bago pa magsimula ang seremonya, ay niyakap ni Ruyan si Xiao at sinabi na hindi siya magpapakasal sa kanya. Kasunod nito ay dinukot niya ang kanyang puso. Nagulat si Xiao at tinanong kung bakit niya ginagawa ito gayong ibinigay naman niya ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Ruyan na hindi niya mabibili ang kanyang tunay na nararamdaman at inakusahan si Xiao na ginagamit ang kanyang pera at impluensya upang bilhin ang kanyang pagmamahal. Sinabi ni Ruyan na tinanggap lang niya ang kanyang mga regalo, ngunit hindi ibig sabihin ito ay tinatanggap din niya ang kanyang pag-ibig. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang achievements ay dahil sa kanyang pagsisikap at tanging si Zhu Hong lang ang tunay na nakakaunawa sa lahat ng kanyang sakripisyo. Nakahanda siyang ialay ang puso ni Xiao kay Zhu Hong bilang patunay ng kanyang pagmamahal dito. Maliwanag na kay Xiao na ginamit lang siya ni Ruyan at Hong dahil sa kanyang kayamanan. Hindi na siya makakilos habang pinagtatawanan at inaapakan ni Zhu Hong. Sinabi ni Zhu Hong na ang lahat ng kanyang pag-aari ay mapapasa kanila na ngayon. Iniisip pa rin ni Xiao kung bakit ito nagawa ni Liu Ruyan kahit na buong puso niyang ibinigay ang lahat sa kanya. Unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at alam na niyang katapusan na niya ngayon. Ngunit sa huling hininga ay sinabi niya na hindi niya hahayaan na matapos na lang ng ganito ang lahat. Sumumpa si Xiao at sinabi na sana ay pagbayarin sila ng tadhana sa kanilang ginawa. Nagulat si Xiao nang makita na nasa harapan niya si Ruyan. Sumisigaw ito habang humihingi sa kanya ng ekstrang pera. Sinabi niya na ang pagtanggap sa kanyang allowance ay para lang hindi mapahiya si Xiao at huwag siyang klingi at dikit ng dikit sa kanya. Naguguluhan pa rin si Xiao. Iniisip niya kung bumalik ba siya sa nakaraan dahil natatandaan niya na nangyari ang sitwasyong ito 1 linggo bago lumabas ang game na Apocalypse. Sinabi ni Liu Ruyan na napapahiya na siya dahil tinatawag siyang gold digger ng kanyang mga kaklase dahil tinatanggap niya ang pera ni Xiao. Tinitiis lang niya ang kanilang sinasabi para sa kabutihan ni Xiao. Naaalala ni Xiao ang ginawa nitong pagtataksil sa kanya sa nakaraang buhay kaya tiningnan lang niya si Liu Ruyan. Napansin ni Liu Ruyan na parang may kakaiba kay Xiao ngayon kaya tinanong nito kung nagsisisi ba siya. Ngunit tinabig ni Xiao ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang sinasabi niyang para sa kanyang kabutihan. Sinabi ni Xiao na kung nahihirapan siya at tinitiis lang ito, ay hindi na niya ito bibigyan ng pera kahit kailan. Natigilan si Ruyan at tinanong kung nagbibiro ba si Xiao. Biglang nagbago ang kanyang tono at mahinahon na sinabi na tatanggapin na niya ang kanyang allowance at hindi na hihingi pa ng ekstra. Ngunit sinabi ni Xiao na umalis na siya at huwag nang magpapakita. Nagulat si Ruyan kung bakit ganito na magsalita si Xiao sa kanya at sinabi na pagsisisihan niya ito. Biglang kinuha ni Xiao ang kanyang sapatos at sinabi na siya nga pala ang bumili nito. Sinabi ni Ruyan na sa tingin ba ni Xiao ay magkakandara pa siya sa kanya dahil sa kanyang pera. Tatandaan niya ang araw na ito dahil kahit magmakaawa pa sa kanya si Xiao sa hinaharap ay hinding-hindi na niya ito papatawarin. Itinapon ni Xiao ang sapatos sa basurahan at sinabing maganda ang kanyang ideya kaya huwag na siyang magpapakita sa kanya kahit kailan. Dahil marami pa siyang importanteng bagay na gagawin kaysa ang pagaksayahan pa siya ng oras. Naalala ni Xiao na 1 linggo na lang at lalabas na ang game na Apocalypse. Alam niya na sa unang 10 minuto ng beta test nito ay magbubukas ang recharge system kaya kailangan na niyang makalikom ng pondo bago pa ito magsimula.
Tinawagan niya si Yelin, isang kamag-anak na matagal nang gustong bilhin ang kanyang bahagi sa negosyo ng kanilang pamilya. Nagulat ito nang malaman na ibinibenta na ni Xiao ang lahat ng kanyang bahagi sa halagang 20 bilyon. Sinabi ni Xiao na ngayong linggo lang ito at may 5 araw siya upang i-transfer ang kabayaran sa kanyang account. Sinabi ni Yelin na walang problema at aayusin na niya ito agad. Natuwa ito dahil nakuha na niya ang family business kay Xiao. Natuwa rin si Xiao dahil wala na siyang problema sa pondo at kailangan na lang maghintay sa beta test ng game na Apocalypse. Makaraan ng 1 linggo ay nag-open na ang laro. Agad na gumawa ng account si Xiao. Sinabi ng system na ito ang beta version ng laro at 3 araw mula ngayon ay magbubukas naman ang pampublikong bersyon. Sinabi ni Xiao na pamilyar ang pakiramdam at ganitong-ganito rin ang Apocalypse noon. Gumawa na siya ng karakter at pinangalanan niya ito ng Knight. Naalala niya sa nakaraan niyang buhay na may isang guild na dinurog lang ng isang malakas na beast tamer, gamit lang ang alaga nitong Dark Abyss Dragon. Naisip ni Xiao na sa laki ng kanyang pondo ngayon ay wala siyang magiging problema sa resources, kaya beast tamer class na rin ang kanyang pinili. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay mag-top up. Sinabi ng system na successful ang kanyang recharge na 20 bilyong ginto. Sinabi rin nito na siya ang unang player na nakapag-recharge ng mahigit sa 1 bilyon, kaya na-unlock niya ang isang hidden profession. Ang na-unlock niyang profession ay otomatikong mag-merge sa kanyang class. At ang hidden profession na ito ay ang God of Wealth. Napaisip si Xiao kung ano ang propesyong ito. Biglang may bumagsak na malaking palaka mula sa system. Nagtataka si Xiao kung saan nanggaling ito. Sinabi ng palaka na siya si Ebisu ang kanyang wealth mentor, at si Xiao ang kanyang ika-700 at 9 na apprentice. Ngunit hindi naniniwala si Xiao na isang wealth mentor ang palaka. Nainsulto si Ebisu at sinabi na papakitaan niya ito. Biglang may lumabas na mga system message. Binigyan niya si Xiao ng napakaraming skill. Ang una ay ang Wealth Rolling Level 1. Ito ang pinaka-basic na ability ng Wealth God kung saan ang kanyang gold coins ay tataas ng 1% kada araw. Ang pangalawa ay ang Penny Pincher skill kung saan walang gold coins at items ang mahuhulog sa kanya kapag siya ay namatay. Pangatlo ang Extraordinary Luck na kapag mas marami siyang pera ay mas mataas ang kanyang luck. Nakakuha rin siya ng Unmatched Charm na nagbibigay ng plus 50 sa charm stats. Sinabi ng charm skill na kahit ang pangit ay pumupogi kapag may pera. At ang panghuling skill niyang nakuha ay ang Power of the Wealth God. Sa kada 1 milyong ginto na kanyang gagastusin ay makakakuha siya ng isang random attribute point, ngunit mayroon itong cap na 100 points kada araw. Nagulat si Xiao sa dami ng nakuha niyang skill. Marahil ito ang dahilan kung bakit isa itong hidden class. Sinabi ni Ebisu na kahit walang offensive skill sa mga ito, ang lahat naman ng mga ito ay magbibigay sa kanya ng yaman. Napagtanto ni Xiao na sa skill pa lang na wealth rolling in, ang 2 bilyon ay kikita na ng 20 milyon kada araw. Sinabi ni Ebisu na sa skill naman na Power of the Wealth God, ay makakakuha siya ng 20 attribute points kung gagastusin niya ang 20 milyon na kanyang kikitain. Binuhat niya si Ebisu at sinabi na napaka-overpowered ng hidden class na ito. Sa nakaraan niyang buhay ay inubos lang niya ang kanyang kayamanan kay Ruyan, ngunit ngayon ay magiging praktikal na siya at ipapakita sa mundo kung ano ang magagawa ng pera. Pumunta na si Xiao sa newbie village at napansin niya na wala pa masyadong tao. Ito ang kagandahan kapag bagong open ang server at hindi pa nakakapasok ang karamihan. Sinabi ni Xiao na pagkakataon na ito upang makapagpa-level ng mabilis habang hindi pa dumadagsa ang mga tao. Ngunit ang napili niyang class na Beast Tamer ay napakahirap sa simula kumpara sa ibang class. Dahil wala pa siyang kasamang Beast Monster at wala rin libreng weapon. Sinabi ni Ebisu na kasalanan niya ito dahil ito ang pinili niyang class. Sinabi ni Xiao na malaki kasi ang potensyal ng Beast Tamer kapag nilaro ng maayos. Maya-maya pa ay napansin niya ang mga monster na tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Nakita niya na isang grupo ito ng mga level 5 goblins. Iniisip ni Xiao kung ano ang gagawin dahil wala siyang laban sa mga ito. Agad namang tumakbo si Ebisu at sinabi na wala pa siyang kagamit-gamit, kaya ano pang kanyang iniisip at bakit hindi pa siya tumatakbo. Natauhan si Xiao sa sinabi ni Ebisu kaya tumakbo na rin ito. Kalaunan ay nakabalik sila sa bayan, ngunit agad siyang pinagtawanan ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na may gumawa ng Beast Tamer class at ang mas nakakatawa pa ay isang palaka ang kanyang alaga. Nagalit si Ebisu at sinabi kay Xiao na bumili agad ng monster egg dahil napagkakamalan siyang pet monster. Sinabi ni Xiao na ayaw niyang gawin ito dahil siguradong mga ordinaryong monster egg pa lang ang tinitinda sa ngayon. Tinanong ni Ebisu kung ano ang kanyang plano. Sinabi ni Xiao na may alam siyang hidden dungeon kung saan makakakita sila ng God-level beast egg. Nagulat si Ebisu dahil pumunta si Xiao sa Supreme Hall kahit level 1 pa lang.
Sinabi niya na mga players lang na level 100 pataas ang pinapayagang pumasok dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Xiao at nagpatuloy lang. Sa loob ay may humarang sa kanila na level 80 Grand Archmage. Sinabi nito na mababa pa ang kanyang level at bumalik na lang kapag mataas na. Maaari din naman siyang kumuha ng recommendation letter mula sa City Lord. Sinabi ni Xiao na wala siyang recommendation letter. Sinabi ng Archmage na kung gayon ay makakaalis na sila. Sinabi ni Xiao na nabalitaan niya na may nawawalang bagay ang Archmage at naparito siya upang ibalik ito sa kanya. Tinanong ng Archmage kung anong kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Itinuro ni Xiao ang mga gintong coin sa paanan nito. Makikita naman na natuwa ang Archmage sa mga gintong nakuha at agad na nagbago ang pakikitungo kay Xiao. Natuwa si Xiao dahil makakapasok na siya ngayon. Sinabi ng palaka na malaki talaga ang nagagawa ng pera. Makikita sa loob ang mga golem ng Supreme Knights mula sa level 80 hanggang sa level 100. Sinabi ni Ebisu na kung marirentahan nila ito ay siguradong napakadali na ng newbie village. Ngunit hindi interesado si Xiao sa mga ito. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanilang Berserker Blood Warrior at tinanong kung ano ang ginagawa nila rito. Sinabi ni Xiao na gusto niyang upahan ang serbisyo ng isang Divine Level Guardian. Sinabi ng Berserker na kakaunti lang ang mga Divine Level Guardians at kadalasan ay hindi pa bakante ang mga ito. Sinabi niya na sa itsura ni Xiao ay makakatulong na sa kanya kahit ang level 80 golem lang. Nagdududa rin ang Berserker kung may kakayahan ba magbayad ang kausap. Sinabi ni Xiao na magbabayad siya ng 1 bilyon kada araw. Nagulat ang Berserker sa kanyang offer. Sinabi nito na may kilala siyang divine level spellcaster at maaasahan niya ito. Dahil ang mga spellcaster ay kilala sa malakas nilang attack power at mga protection spells. Sulit na ito kung ito ang kanyang uupahan dahil 2-in-1 package na. Tinanggap ni Xiao ang rekomendasyon ng Berserker. Sinabi nito na kailangan niya munang makumpirma kung paano niya mababayaran ang 1 bilyon kada araw. Sinabi ni Xiao na magpirmahan na sila ng kontrata at babayaran na niya ito agad. Sinabi ng Berserker na tatawagin na niya ang Divine Spellcaster. Tinanong ng Spellcaster kung sino ang kumontrata sa kanya. Sinabi niya na siya si Dolores, ang Divine Level Spellcaster, at ayon sa kanilang kontrata ay tutulungan niya ito sa loob ng 24 na oras. Sinabi ni Xiao na siguro ay napakataas ng kanyang level kaya hindi man lang niya ma-view ang details nito. Tinanong ni Dolores kung anong task ang kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Xiao na kailangan niya ito sa isang napakahirap na dungeon. Natawa naman si Dolores at tinanong kung anong mahirap na dungeon sa loob ng newbie village. Sinabi niya na kahit pa ang Goblin King at ang buong angkan nito ay kaya niyang talunin ng isang saglit lang. Sinabi ni Xiao na ipapaubayan na niya ang lahat sa kanya. Bumalik sila sa monster hunting location kung saan hinabol sila kanina ng mga goblins. Nagulat si Xiao nang makita ang napakalakas na skill damage ni Dolores. Nakita rin ng ibang mga players ang nangyari. Nagtataka sila kung bakit may kaparty siyang spellcaster dahil advanced class na ito. May mga nagtanong rin kung mage ba ito na nakadamage hack. Sinabi ng isa sa kanila na wala pang hack dito at baka nagrenta lang siya ng isang high-level NPC. Dahil sa bilis pumatay ng monster ni Dolores ay mabilis na nag-level si Xiao at kalaunan ay naging level 10. Nakakuha siya ng 10 attribute points at dahil siya ang kaunahan na nag-level 10 sa village na ito ay nagkaroon pa siya ng 10 extra points. Isa pa ay siya rin ang kauna-unahang player na nag-level 10 sa buong server kaya nakakuha pa siya ng 50 attribute points at title na Speed Ascender. Natuwa sa kanya si Ebisu dahil ang karaniwang mga players ay wala pang umaabot sa level 5. Ngunit si Xiao ay nag-level 10 na ng kalahating araw. Nagkaroon ng global announcement at sinabi ng system na ang player na si Night Sorrow ay umabot na sa level 10 at dahil dito nabuksan na ang leaderboard upang makita nila ang standing ng bawat isa. Nagtataka naman ang karamihan kung paano siya nakapag-level 10 agad. Sinabi ng isang player na baka isa siyang game master at tinitesting lang ang game. Walang pakialam si Xiao kung masama man o mabuti ang kanilang sinasabi. Alam kasi ni Xiao na ang tunay na mundo at ang game na ito ay magsasanib at magiging iisa, kaya kailangan niyang maging malakas sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Xiao kay Dolores na pupunta na sila sa sinasabi niyang dungeon. Tinanong ng palaka kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakbayin papunta sa hidden dungeon. Sinabi ni Xiao na narating na nila ang Dragon's Lair. Lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang isang player na nakikipaglaban sa mga goblins. Sinabi nito na simula nang mag-open ang server ay nagpapalevel na siya at ngayon ay level 3 na. Ngunit ang pinagtataka niya ay bakit may level 10 na agad. Kaya napatanong siya kung may exploit ba ang game dahil hindi man lang niya nakita ang player na si Night Sorrow habang siya ay nagpapalevel.
Gayunpaman ay sinabi niya na magandang balita na rin ito dahil may kakumpetensya na siya sa pagpapalakas. Bumalik ang eksena kay Xiao. Sinabi niya na nakarating na sila sa destinasyon. Hinawakan niya ang isang bato at umilaw ito. Biglang lumabas ang entrance ng hidden area na Dragon's Lair. Sinabi ng system na lubhang mapanganib ang lugar na ito at pinayuhan sila na umalis agad. Hindi naman makapaniwala si Dolores na may pugad ng dragon malapit sa kanilang newbie village. Naramdaman niya ang malakas na aura na nanggagaling sa loob at tinanong si Xiao kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Xiao na may nabalitaan siyang level 100 berserker na aksidenteng nakakuha ng hidden quest na Explore the Dragon's Lair. Nalaman nito na ang entrance ng hidden dungeon ay malapit sa newbie village. Naghanap siya ng makakasama sa party ngunit walang naniwala sa kanya dahil alam nila na imposibleng magkaroon ng high-level dungeon malapit sa newbie village kaya mag-isa na lang itong pumasok dito. Ngunit hindi na siya nakabalik kaya na-curious siya sa nangyari sa berserker. Binili niya ang huling battle footage nito kahit napakamahal ng presyo. Dito na niya nadiskubre na may rare dragon egg sa loob ng pinasok niyang dungeon. Nagulat si Ebisu dahil ang plano pala ni Xiao ay kunin ang itlog ng dragon. Sinabi ni Dolores na napakahirap nitong gawin dahil handang makipagpatayan ang mother dragon maprotektahan lang ang itlog nito. Sinabi ni Xiao na walang magagawa ang dragon sa kagaya niyang divine level spellcaster. Nagulat si Dolores na makita na isang Tier 5 Radiant Dragon ang nasa kanilang harapan. Sinabi niya na kahit ang Tier 3 lang na dragon ay may kakayahan ng ubusin ang isang buong guild, gaano pa kaya kalakas kung isa na itong Tier 5 Radiant Dragon. Sinabi ni Xiao na ang itlog ng ganito kalakas na dragon ay siguradong makapangyarihan din kapag napisa. Sinabi ni Dolores na pas muna siya rito kahit doblehin pa niya ang bayad. Ipinaliwanag ni Xiao na hindi naman siya makikipagpatayan sa dragon kung hindi kailangan lang niyang i-distract ito habang kinukuha niya ang itlog. Sinabi ni Dolores na delikado pa rin ito dahil sobrang lakas ng attack power ng Radiant Dragon. Ngunit sinabi ni Xiao na tritriplehin na niya ang kanyang bayad, kaya biglang nagbago ang ugali ni Dolores at sinabi na pipigilan niya ito ng 3 minuto. Nilagyan niya ng mga buffs si Xiao at sinabi na 3 minuto rin ang mga buffs na ito, kaya natuwa naman si Xiao dahil maaasahan talaga si Dolores. Nakipaglaban na si Dolores sa Radiant Dragon at si Xiao naman ay lihim na lumapit sa Dragon Egg. Makalipas ang 2 minuto ay sinabi ni Dolores na bilisan na niya dahil nahihirapan na siyang pigilan ang kalaban. Nang binuhat ni Xiao ang itlog ay napakabigat nito kaya nagpatulong siya kay Ebisu. Ngunit natalapid siya sa helmet at kumalampag ito ng malakas, kaya napatingin sa kanila ang Radiant Dragon. Mabilis na tumakbo si Xiao at humingi ng tulong kay Dolores. Hinarangan niya ng ice wall ang dragon ngunit tinunaw ito ng dragon gamit ang kanyang hininga. Tinanong ni Xiao kung bakit tumatakbo rin si Dolores. Sinabi ni Dolores na tapos na ang 3 minuto nilang kontrata at ubos na rin ang kanyang mana kaya wala na rin siyang magagawa. Mabuti na lang nakalabas silang dalawa bago pa maabutan ng apoy ng dragon. Muntikan na silang abutan ngunit ang mahalaga ay nakuha ni Xiao ang itlog. Sinabi ni Dolores na kung ito talaga ay itlog ng Tier 5 Radiant Dragon ay sobrang sulit ng kanilang ginawa. Sinabi niya na huwag kalimutan ni Xiao ang kanilang bagong kontrata. Makikita rin na tumaas ang favorability sa kanya ni Dolores. Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil babayaran niya agad ito. Uunahin lang niya muna ngayon ang pagbuo ng contract sa monster. Sinabi ni Ebisu na sana ay hindi ito mag-hatch sa kakaibang monster kung hindi ay sayang lang ang ginastos niyang malaking pera. Sinabi ni Xiao na huwag niyang ipanalangin at nagpatuloy sa pagpisa ng itlog. Nagulat siya nang makita na hindi ito kamukha ng Radiant Dragon at kakaiba rin ang kanyang kulay. Napatanong na lang siya kung itlog ba talaga ito ng Radiant Dragon dahil hindi niya ito kamukha. Ngunit nang tiningnan ni Xiao ang stats nito ay nagulat siya. Dahil isa pala ito Mythical Azure Dragon. Kahit level 1 pa lang ito ay sobrang taas na ng mga stats. Mayroon itong 500 strength, 500 constitution, 500 agility at 500 spirit. At dahil isa itong mythical beast, mas malakas ang damage niya sa ibang mga monster at mas mahina naman ang damage nila sa kanya. Mas mataas rin ang makukuha nitong stat sa tuwing magle-level up at mas mabilis din ang kanyang health at mana regeneration. Sinabi ni Dolores na sobrang swerte ni Xiao sa nakuhang alaga. Pinangalanan ito ni Xiao na Little Gray at mukhang nagustuhan naman ito ng baby dragon. Tinanong ni Xiao kung ano ang hawak-hawak ni Ebisu. Sinabi nito na hindi niya alam at nakuha lang niya ito sa Dragon's Nest kanina. Sinabi ni Dolores na mukhang ito ang Calamity Mark of Ferocity. Nakita ni Xiao na nagbibigay ito ng plus 10% sa base stats at plus 10 sa all stats. May plus 20% rin ito sa crit rate at 100% sa crit damage
at ang lahat ng skill ay mag-trigger ng critical hit. Mayroon din itong active skill na Mark of Ferocity, kung saan ang 1000% ng kanyang spirit ay magiging true damage. May 5% chance itong mag-trigger ng instant death, kung ang buhay ng target ay below 20%. At ang cooldown ng skill na ito ay 10 araw. Sinabi ni Dolores na base sa mga stats nito ay isa nga itong calamity rank item. Nagagalit naman si Ebisu at hinihingi ng ibalik ang item sa kanya dahil siya ang nakakita nito. Sinabi ni Xiao na dahil magkaibigan naman silang dalawa ay uupahan na lang niya ito ng 10,000 kada araw. Sulit na rin ito dahil sa taas ng stats ng item ay mapapabilis ang kanyang pagpapalevel. Bigla namang may lumabas na system message. Sinabi nito na na-trigger niya ang hidden quest na Forbidden Adjudicator. At ang kanyang objective ay hanapin ang Fang of Ferocity. Nagulat si Xiao at napatanong kung ano ang Fang of Ferocity. Sinabi ni Dolores na isa itong god tier na assassin's knife na gawa mula sa pangil ng Abyssal Beast. Pinaniniwalaan na makikita ito sa Abyss Continent, ngunit napakalayo ng lugar na ito sa kanila. Nag-alert ulit ang system at sinabi nito na nakonsumo na ni Xiao ang kanyang daily gaming limit at mapo-force log out after 3 minutes. Binuksan na ni Dolores ang portal pabalik sa Supreme Hall. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na may hidden dungeon malapit sa Newbie Village. Sinabi rin nito na kung kailangan pa ni Xiao ng tulong sa susunod ay huwag itong mag-atubiling kunin siya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinabi ni Xiao na maglalag out na rin siya upang makapagpahinga. Sasamantalahin na niyang magpahinga habang beta test pa ang game at hindi pa nag-merge sa reality. Kinabukasan ay nag-search si Xiao ng mga balita tungkol sa game na Apocalypse. Nakita niyang maraming players ang nagrereklamo dahil napakahirap daw ng game. Dahil palagi silang namamatay at kahit ilang araw na sila naglalaro ay level 2 pa rin sila. May mga post din tungkol sa kanyang karakter na si Knight na nag-level 10 ng isang araw at tinatanong din nila kung hacker ba ito. Sa unang araw ng beta test ang mga namatay na players sa loob ng game ay nakaramdam ng pagkahilo at panghihina matapos nilang mag-log out. Karamihan sa kanila ay naospital pa dahil sa organ failure. Kaya nagbabala ang gobyerno sa paglalaro ng game na ito at may mga bansa na rin na nagban ng laro. Sinabi ni Xiao na magsisisi sila kapag nag-merge na ang game sa realidad. Nagring bigla ang kanyang cellphone. Si Liu Ruyan pala ang tumatawag sa kanya at sinabi nito na nasa ospital siya ngayon. Inuutusan niya si Xiao na magdala ng pagkain at pambayad ng bills dahil ang kanyang best friend daw na si Zhu Hong ay naka-confine. Sinabi ni Ruyan na kung gagawin niya ito ay kakalimutan na niya ang sagutan nilang dalawa noong nakaraang araw. Ngunit hindi nagsalita si Xiao at binlock lang ang kanyang number. Tinanong ni Zhu Hong kung sigurado ba si Ruyan na pupunta si Xiao dito upang bayaran ang kanyang bills. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil mahal na mahal siya ni Xiao at magkakandara pa itong pumunta kapag tinawag niya. Kalaunan ay may pumasok na doktor at kinausap sila. Sinabi nito na kailangan na nilang bayaran ang bills dahil i-discharge na niya ang mga ito ng maaga. Tinanong ni Ruyan kung bakit. Sinabi ng doktor na punong-puno na ang kanilang ospital at ngayon ay kinakapos na sila sa kwarto dahil sa rami ng mga pasyente na nakakaramdam ng organ failure dahil sa paglalaro ng game na Apocalypse. Ayaw pang magpa-discharge ni Ruyan at nakipagtalo pa sa doktor. Sinabi ng doktor na sana ay maunawaan nila na kakaiba ang sitwasyon ngayon at kung maaari ay bayaran na nila ang kanilang bills at lumabas na sa ospital. Sinabi ni Zhu Hong na huwag nang makipagtalo si Ruyan dahil gusto na rin naman niyang ma-discharge at bumalik sa paglalaro. Tinanong niya kung may pera ba ito at kung maaari ay siya na muna ang magbayad sa kanyang hospital bills. Sinabi ni Ruyan na wala siyang pera dahil hindi siya binigyan ng allowance ni Xiao ngayong buwan. Tinanong ni Hong kung bakit. Sinabi ni Ruyan na hindi rin niya alam at wala rin siyang balak na malaman dahil nasusuka siya kapag nakikita ang pagmumukha ni Xiao. Sinabi niya na sa tingin ba ni Xiao ay makukuha siya nito gamit ang kanyang pera. Sinabi ni Zhu Hong na kontakin niya ulit ito at humingi ng pera dahil nagplaplano siyang gumawa ng gaming studio para sa larong Apocalypse. Barya lang naman yun kay Xiao, ngunit importante ito sa atin para kahit papaano ay may pinagkakakitaan tayong negosyo. Sinabi ni Ruyan na huwag siyang mag-alala dahil kapag dumating na rito si Xiao ay lalambingin niya ito upang makahingi ulit ng pera. Lumipat ang eksena at ipinakita na hindi pumunta si Xiao at natulog lang. Nagising siya sa kanyang alarm at sinabing oras na para pumasok ulit sa laro. Nag-respond ulit si Xiao sa loob ng Newbie Village. Makikitang naiinis si Ebisu dahil inistorbo ni Xiao ang kanyang pagtulog. Sinabi ni Xiao na kailangan nilang magpa-level agad upang makaalis na dito sa Newbie Village bago pa mag-merge ang game sa realidad. Napansin ni Xiao na mas marami na ang naglalaro ngayon kaysa kahapon. Kalaunan ay may nakakilala sa kanya.
Kahit na kasi nagtatago siya sa cloak upang hindi makilala, ay hindi naman niya maitago ang level at title sa kanyang ulo. Marami ang na-curious dahil ang top 1 player ay nasa kanilang harapan. Marami ang nag-invite sa kanya sa party at nagpatulong magpa-level. Kalaunan ay dinumog na siya ng mga tao kaya wala na siyang nagawa at tumakbo na lang palabas sa newbie village. Ngunit patuloy pa rin siyang ini-spam ng mga party invites, friend request at chats. Sinundan siya ng mga ito at sinabing dumikit lang sila sa kanya upang makapagpa-level ng mabilis. Pumasok si Xiao sa level 10 trial zone kaya natigilan ang mga humahabol sa kanya. Sinabi nila na masyado ng delikado ang lugar na ito at siguradong mamamatay sila kapag may nakaharap na monster. Napansin ni Ebisu na wala nang sumusunod sa kanila. Sinabi ni Xiao na baka naisip nila na mapapahamak sila kapag sumunod pa rito. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang kastilyo na may malaking knight na nakabantay. Sinabi ng bantay na bumalik na siya dahil hindi ito ang lugar para sa kanyang level. Ngunit sinabi ni Xiao na pumunta talaga siya rito para simulan ang kanyang advancement trial. Nagulat ang bantay nang makita na level 10 na siya. Tinanong nito kung nasaan na ang kanyang mga kasama dahil isa itong party dungeon. Ngunit sinabi ni Xiao na mag-isa lang siya at gusto niyang pumasok ng solo. Tinanong ng bantay kung sigurado ba siya. Dahil kahit sa normal na difficulty pa lang ay siguradong nagpapakamatay na siya kung papasukin niya ito ng walang kasama. Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil kaya naman niya ito. Sinabi ng bantay na may isa na namang padalos-dalos na bata. Pumunta na si Xiao sa harap ng trial entrance. Lumabas ang mga iba't ibang difficulty at pinapili siya ng system kung ano ang hardness na kanyang papasukin. Walang kaabog-abog ay pinili ni Xiao ang pinakamahirap. Nagulat ang tagapagbantay sa difficulty na kanyang pinili. Sinabi ni Xiao na nakapasok na siya rito dati at natatandaan niya na naka-full set bronze equipment ang kanilang grupo, ngunit natalo pa rin sila dahil sobrang pabigat sa party ni Ruyan. Tinawag na niya si Little Gray. Sinabi niya na hindi siya natatakot dahil isang mythical beast ang kanyang kasama. Napansin ni Xiao na may kumakaluskos sa kanyang likod. Nagulat siya nang makita na isa itong savage snow wolf ngunit mutated kaya mas mataas ang mga stats nito. Bahagyang natakot si Xiao nang mabasa na kapag nag-target lock sa kanya ang monster, ay hindi siya nito tatantanan hanggat hindi siya namamatay. Inutusan niya agad si Little Gray na sugurin ito. Lumapit sa monster si Gray at biglang tumira ng fire breath. Tinamaan nito ng critical ang Snow Wolf kaya pumasok agad ito sa berserk mode. Ngunit ginamit ni Gray ang kanyang advantage at lumipad ng mataas. Kasunod nito ay inistan ni Gray ang monster at binanatan ulit ng fire breath. Sinabi ng system na natalo niya ang mutated savage Snow Wolf. Dahil dito nag-level si Little Gray kaya tuwang-tuwa si Xiao. Level 4 na siya ngayon at nakapag-unlock pa ng bagong skill na Dragon Fang. Nag-drop din ng items ang monster at sinabi ni Ebisu na parehong dark gold items ang mga ito. Sinabi ni Xiao na kagandahan talaga sa maximum difficulty ay mataas ang tsansa na makakuha ng mga rare items. Hindi pa na itatago ni Xiao ang mga nakuhang drops ay may lumapit na naman sa kanilang kalaban. Isa itong demonic rank monster, kaya higit na mas malakas ito kaysa sa una nilang nakalaban kanina. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.